Sa patuloy na nagaganap na bakbakan sa pagitan ng Israel at Islamist movement na Hamas na kumokontrol sa Gaza, ay nanumpa si Netanyahu na sila ay re-resback at sinabing dudurugin nila ang mga hideouts ng Hamas. Kaya naman yan ang tinutukan ng aming grupo upang sa ganun ay maihatid namin sa inyo ang kasalukuyang kaganapan sa pagitan ng Hamas at Israel. Kaya naman simulan na natin. Bilang tugon sa kasalukuyang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagpaabot ng buong suporta ang mga tigakanluran sa Israel kung saan ay US ay nagpadala na ng warship. Ayon mismo kay US Defense Secretary Lloyd Austin na ang Amerika ay magpapadala ng multiple military ships at aircraft malapit sa Israel. Narito ang mismong sinabi ng US Defense Secretary. Samantala, ang mga Hamas fighters ay sumugod sa mga bayan ng Israel habang ang bansa ay kasalukuyang nagsasuffer sa pinakamasaklap na pangyayari na naranasan ito sa loob ng ilang dekada. Sinabi ni Pangulong Biden na ang US ay naninindigan sa pagkakaisa sa Israel sa nangyaring pag-atake ng Islamist movement na Hamas. Heto ang pahayag ng Pangulo ng Amerika. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. Pinasalamatan naman ni Netanyahu si Biden sa mga sinabi nito at heto ang kanyang naging tugon. שוחחתי היום לפני שעות אחדות עם הנשיא ביידן ועם מנהיגי מדינות העולם כדי להבטיח את חופש הפעולה של ישראל להמשך המערכה. אני מודה לנשיא ביידן על דבריו הברורים והחזקים. אני מודה לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים רבים אחרים על תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל. Ayon sa reports, ang Islamist group ay pinaslang ang higit 700 Israeli habang ang iba naman ay nawawala pa rin at pinaniniwalaang ginawang bihag. Sa kabilang banda ay gumanti naman ang Israel sa pamamagitan ng pagsira sa mga building blocks, tunnel, moske at mga tahanan ng mga opisyal ng Hamas sa Gaza. Ayon sa Reuters, mahigit 400 katawang nasawi sa Gaza at mahigit 700 katao naman sa Israel. Manatili ka lamang nakatutok para sa update sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.